Sino po dito yung na-enjoy nila na umawit sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Palapakan na natin ulit ang Panginoon. Hallelujah. And ako po, firm believer din ako na, well, nasa Bible naman, hindi naman na ako lang nagsabi. Na eventually, kapag lahat ng bagay na to sa buhay natin natapos, lahat ng mga agenda natin dito sa earth natapos, lahat naman po tayo na naniniwala, mamamatay din tayong lahat. So, medyo masakit lang pero mamamatay din po. Nilipas din po tayo, no? So, di ba, everyday nare-realize natin, ay parang kumakapal na yung ano ko dito sa parang steady light yung naisip. Dito sa braso ko parang 5 cm lang to, naging 6 cm na. Ganon, no? Tapos parang ang bilis kong tabla ng sakit. Di ba? Parang konting ambol lang, kinabukasan may lagnat ako. Diba? So, eventually, kasi yung ano naman natin, to yung katawan ng tao, I can, parang, pwede natin pag-usapan lahat ng magagandang bagay sa katawan ng tao, no? Kung paano nare-realize ng katawan natin na, uy, may something sa katawan. Diba? Tapos biglang lalagnatin, magkakaroon ng something. Yung immune system ba? No? Ng katawan ng tao. Ako, na-amaze ako sa immune system ng tao kasi kung paano gumagaling yung mga sakit naturally dahil sa mga doktor pala tayo dito, dalawa ka, sorry po. Dahil sa mga antibodies and all that, pag natin pag-usapan kasi baka ma-technical ako. Okay? Pero imagine mo, gawa ng Panginoon yun eh. No? So, imagine mo, dun pa lang, di ba? Parang ang daming bagay para saan ba papunta? Di ba? Lahat tayo ma-e-engis. No? Pero ayoko mag-focus tayo doon. Pero mag-focus tayo doon sa mga bagay na pwedeng mangyari before that. Ang pinapoint out ko pala kasi, pagkatapos natin mamatay, anong next? Di ba? Ang question, saan next? Okay? Sure na ba, sure na ba tayo after ito, saan tayo papunta? Kung hindi pa okay lang naman, kung medyo 80% okay lang naman, okay? Pero ang gusto ko lang sa inyo i-assure na, basta si Lord ang ating titignan, ang ating yung focus, wala tayong magiging problema. Okay? And sabi nga natin kanina, this will be a praise and worship service. Kaya mamaya, may pangalawang praise and worship. And ako, ang prayer ko is that when we sing those songs again, di naman another set of songs, kasi another set of two. I pray na habang kinakanta natin yung mga kanta mamaya, mas ma-feel natin yung essence. Bakit tayo nagpupuli? Bakit tayo umaawit? Bakit tayo nagtataas ng kamay? Bakit tayo sumasayaw? Amen? Okay. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay praise and worship. Okay? So, ang title po is From Glory to Glory, The Journey of Praise and Worship. Okay? So, meron akong iiwan ng mga bagay about praise and worship na I hope bukod sa ma-enjoy, nakita ko naman kanina na na-enjoy natin yung pagpupuri sa Panginoon. And kung na-enjoy na natin, mas ma-enjoy natin, no? Ang pagpupuri sa Panginoon. We'll start with the verse, Psalms 150, verse 6. Sabay-sabay ko natin basahin, okay lang po ba? Psalms 150, verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let's follow the hands and close our eyes. Lord, maraming salamat, Lord, for this opportunity, Lord, that we can talk about your word, Lord God. Mapag-usapan namin, Lord God, yung mga bagay na eternal, Lord God. Yung mga bagay na magbibigay ng papuri sa'yo, magtataas sa'yo, makikilala ka, Panginoon, dahil sa aming mga papuri, Lord God. Lord, I pray ngayong umaga, Lord, as we hear your word, as we study, Lord God, I pray, Lord, na tanggalin mo, Panginoon, yung mga bagay na pwede humadlang, Panginoon, para maintindihan namin ang iyong salita. Holy Spirit, teach us your word. Ikaw lang mag-interpret sa bawat isa, ikaw magpa-intindi, Panginoon, ng mga bagay about sa salita mo ngayong umaga. And we just declare your victory ngayon pa lang in Jesus' name. Everyone say, Amen. Ako natin, Panginoon. Hallelujah. Okay. So, tuwing atin
tayo ng service, no? Hindi lang sa, kahit kung nakatay na kayo sa ibang mga churches. And even kahit sa ibang kahit sa ibang mga religion, no? Pero we'll talk about, dito lang tayo sa atin, no? Na tayo lumabas. Usually, ang unang ginagawa, praise and worship. Diba? Okay? Ano bang meron sa praise and worship? Ano ba ang praise and worship? Magkaiba ba? Ano bang nagagawa ng praise and worship? Okay? Madami, no? Madaming, pwedeng personal, iba-iba din yung natin. Iba-iba yung definition natin. No? Pero, pasimplihin lang natin, no? Ano ba yung dalawang to? Simplihan lang natin, no? Ano yung praise? Ano yung worship, no? Pag sinabi nating praise, ito yung response natin, eh. Okay? Sa mga magagandang bagay na nangyari sa buhay mo. Diba? Pinagaling ka, anong sasabihin mo? Praise the Lord. Thank you, Lord. Diba? First bite, thank you, Lord. Diba? Pag nakakain tayo ng masarap, diba? Hindi naman yung TikToker yun, grabe ka naman sa akin. Diba? Pag may nasaksihan kang isang bagay na napakaganda, diba? Ano una mong sasabihin? Ay, Lord, thank you. Naabutan ko to sa lifetime ko. Gano'n, no? Gano'ng moment sana. Pero sa kahit anong bagay na naranasan nating maganda, diba? Anong una nating gagawin? Magpapasalamat tayo, no? Sa Lord, no? Lord, thank you kasi nakita ko to or na-experience ko to. Lord, kasi ginawa mo to sa buhay ko. That's praising God. Okay? Ano naman yung worship, no? Worship is when we give our reverence, no? We pay our respect, 'di ba? Kung sino ang Panginoon, ano ba ang Panginoon sa buhay natin, 'di ba? Si Lord ay holy, si Lord ay madaming listahan 'yan, no? Ano ba si Lord sa buhay natin? Pwedeng iba-iba tayo ng description, pero lahat 'yon kasi ang daming pwedeng yun sa Lord, eh. Walang isang word na eksakto na pwede nating i-describe ang Lord ganito. Parang kulang, eh, no? Pero ang lahat ng 'yon is yung pagkilala, yung reverence is worship. Okay? Meron pong 4 na iiwan lang, okay? Ano yung 4 na purpose? Bakit tayo nagpupuri at bakit tayo nag-worship? Okay? Kasi 'di ba, ang hirap gawin ng isang bagay nang hindi mo alam para saan. Tama? Sa mga estudyante dyan, ito lagi kong naririnig. Bakit ba natin kailangan pag-aralan, di naman kailangan sa buhay? Tama? Okay? Sa mga, in general, di ba, bakit kailangan mangyari sa akin to? Anong purpose? Di ba? So, kapag hindi natin alam yung dahilan o yung purpose nga ng isang bagay, napapa-question tayo. Okay? And ang gusto ko lang ngayong umaga, and I pray na gano'n din ang gusto ng Panginoon, no? Na as we continue our lives sa panibagong taon, habang tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat at dinadakila ang Panginoon, alam natin yung dahilan, alam natin yung purpose, bakit natin sinasambay, tinataas, bakit tayo nagsusumigaw, nagsasayaw sa kanyang presensya. No? Bakit tayo nagpupuri at nagpapasalamat? So, for purposes of praise and worship, siyempre, unang-una, walang iba. Primary purpose natin is to glorify God. Ano ulit pangalan ng church? Luwalhati ng Panginoon, Christian Fellowship. Kaya walang ibang best name talaga. No? Kung merong top 10 na names ng church, parang pwede tayo sa top 10. No? Kasi number 1, bias eh. No? Siyempre nandito, pag nasa ibang church ako, alam niyo po, dapat yung church top 10. No? Hindi. Is to glorify God. Kaluwalhatian niya lang. Okay? Ang gusto nating i-pursue. No? Pag umawit tayo, hindi tayo aawit kasi ang ganda ng boses natin, maririnig ng katabi ko, ma-inlove siya sa akin. Hindi ganun, no? Diba? Tunog lata nga yung boses mo eh, paano ma-i-inlove sa'yo? No? Umaawit tayo kasi binibigay natin yung best natin, no? Kahit umuubo kang may armalite, no? Hindi, Lord, deserve yung best. Kailangan maitaas, no? Pag sinabi natin glorify, hindi lang basta raise or lift up eh. Diba? Anong sabi sa magbibigay lang ng 2 verse lang. Sabi sa Isaiah 6:3, and they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory.
2 beses na banggit sa Bible yung holy, holy, holy. Isa pa, mali ako ng ano. Kinapi-paste ko lang yung laman. Pero, mali yung verse. Okay? Sa Revelation 4, verse 8, o live editing, okay lang ba yun? Ang sabi, each of the 4 living creatures had 6 wings. So, wala. Wait lang. Kasi baka mali po yung makopya. Alam ko may nag-notes po eh. Yan. Okay. Sabi sa Revelation 4:8, each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night, they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Diba? Kinakanta na natin to. Diba? Who was and is to come. Nalay. Okay. Anong tinutukoy dyan na may 6 na pakpak? Seraphim. Diba? Diba yung mga anghel sa langit? Anghel sa langit. Diba pala yun? Ay, iba. Okay? Kasi 6 daw ang pakpak, diba? Hindi lang 2. 6. So, 2, nakatakip sa, parang ganun yung ano, no? Basta 6. Magdala natin pag-usapan. Ang point is yung, bakit kailangan sabihin yung holy ng 3 beses? Is to give emphasis kung gaano ka-holy ang Panginoon. No? Mahabang istorya to pag pinag-usapan natin yung holy. Alam ko, nag-preach ito si Lawrence. Mahabang usapan to. More than 1 hour. No? Pero ang gusto lang na i-point is, bakit kailangan natin i-glorify yung Panginoon? Because He is holy. Holy, holy, holy. Wala nang iba. And when we go back dun sa dun sa unang verse, ang sabi, let everything that has breath praise the Lord. Okay? So, sino ba yung dapat na magpuri sa Panginoon? Lahat ng nilalang, lahat ng, ano may sabi? Let everything that has breath. Sinabi ba kung good or bad? Hindi. Let everything that has breath lang, no? So, lahat, ano ba ibig sabihin ng pag humihinga ang isang bagay? Buhay. Children, ang tawag doon, living things. Di ba? So, kung yung katabi mo humihinga, dapat ba siyang mag-glorify sa Panginoon? Dapat ba siyang magpuri sa Panginoon? Amen. Okay. Pag di ka na humihinga, ayan, hindi ka na living thing. Non-living things. Humihinga ba yung katabi? Check nyo nga. Sabihin mo, dapat mamaya mag-praise and mag-worship ka, ha? Yan, humihinga ka eh. So, lahat daw ng may hininga or lahat ng nabubuhay, magpuri sa Panginoon. Okay? Inulit na naman, let everything that has breath, praise the Lord. Ay. Di ba? Praise the Lord. Ito po yung last verse sa Psalm. Okay? Pa-trivia din eh. Ayaw pa talo. Yung Psalms ang pinakamahabang book sa Bible, 150 chapters. Sa last chapter, last verse. Yan ang statistics ng natin, no? Inulit. Di ba? Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi lang isang beses. Bakit 2 beses? Okay? Nandun ulit yung emphasis. No? Purihin ang ating Panginoon. Sino dito nakakilala kay David? Hindi si Kuya Dave ba? David. Nakita ko eh. Sorry. Napadaan eh. Hindi kasi tawag sa kanya David, di ba? Hindi si Kuya Dave. Si David. King David. Anong tawag kay King David? A man after the heart of the banana. Heart of God's own heart, di ba? Kung merong malapit sa puso ng Panginoon, hindi naman siguro doon tayo magselos. Pero sa Bible, no? Kung titingnan natin, David is the man that is, English, loading. A man after God's own heart. Okay? Bakit? Pag binasa natin yung Psalms, makikita natin yung ni David. Kung magsabi siya sa Panginoon, parang tropa lang. No? Parang katabing-katabi niya lang. Diba? Ganun kalapit, ganun ka-open, ganun ka-close ang kanilang relationship. Okay?
And isa ito sa mga bagay na pwede nating di naman kopyahin, no? Pero kung kaya nating kopyahin, okay. No? Pwedeng maging model natin itong pag-glorify sa Panginoon. Ang sabi sa Psalms 103 verse 1, ganito niya sinabi, no? Praise the Lord my soul, all my inmost being, praise His holy name. No? Hindi lang, I will praise the Lord by raising my hand. Hindi lang, I will praise the Lord by dancing. Hindi lang. I will praise the Lord through my works, or through my job, or through my family. Hindi lang. All my inmost being. Okay? Lahat nung sa Kanya, papupurihan kita, Panginoon. No? May this be our, may this be a model, no, na pag inisip natin, paano ko ba mabibigyan ng papuri ang Panginoon? Tignan lang natin si David kung paano niya pinuri ang Panginoon. Amen? Sino po dito may anak na? Ay, hindi pala ako. Ba't ako nagtataas ka? Taas na kamay, okay. Ba't nagtataas na kamay? Uy, mahuhuli pa. Hindi, wala pa po talaga. Wala pa po talaga. Promise, kahit matulog po kayo sa bahay namin, wala. Pag may nakita po kayo, sabihan niyo ako. Pusa. Uy, grabe sa Japan. Nasa pusa, mga 10 na yung pusa. Okay, yun lang po yung anak ko. Yun lang po yung pinapalawin. Hindi, sino dito yung may mga anak po? Taas ang kamay. Okay, baba. Uy, wala. Meron na ba? Uy, you would like to announce? Hindi, bakit ko tinanong yung may mga anak? Di ba, kapag may ginawa po yung anak natin, sabi natin, pinakitaan tayo ng kahit anong drawing, example, anong nararamdaman natin pag binigyan ka ng, anong feeling ba, mga mommies or daddies, pag binigyan ka, mga preschool or ano, binigyan ka ng drawing, tapos din drawing kunyari ikaw, tapos yung pamilya nyo, tapos ikaw may sungay. Joke lang. Joke lang. Anong feeling? Anong nararamdaman? Dave, kamusta? Nagdodrawing na daw yung anak mo? Ano ba? Masaya, di ba? Nakakataba ng puso. Bakit po tayo masaya? Dahil ba ang ganda ng drawing niya? Wow, nakapag-drawing ng kamay, stick. Di ba? Wow, ang payat ko dyan. Nakapag-dress ako. Di ako mukhang buntis. Di ba? Ay, sorry, ako pala yun. Kaya nga ako ano? Di ba? Sana all nakangiti. No, parang yung araw nakangiti, no. Di ba? Tatago ko lang yung chan ko. Sabihin ako naman yan. Di ba? Masarap sa pakiramdam na parang, di ba? Pero bakit ganun yung feeling natin? Bakit tayo masaya? Dahil ba maganda yung drawing niya? Hindi. Di ba? Masaya ka kasi, nararamdaman mo yung pagmamahal. Okay? Kaya tandaan po natin, kapag nagpuri po tayo sa Panginoon, ang Panginoon hindi nakatingin sa kung anong kaya mong i-offer. Kung ano ang binibigay mo sa Kanya. No? Tinitingnan niya yung pagmamahal mo sa Kanya. Sa puso siya nakatingin. Sa puso lamang. Saan ba yun? Narinig ko na naman yung kantang. Ay, so, 7 ba yun? Uy, channel to yun. Diba? Sa puso nakatingin ng Panginoon, hindi sa kaya mong ibigay. Okay? Okay, let me just quote Charles Spurgeon. Sabi niya, praise is the rehearsal of our eternal song by grace. We learn to sing, and in glory, we continue to sing. No, I pray, mamaya, as we praise God, as we continue to sing to Him, no? We continue, or in glory, we continue to sing. Okay? So, number 1, to glorify God. Number 2, purpose. To overcome the enemy. Okay? Enemy nga eh. Sino ba dito gusto natatalo? Uy, di ako yun. Sorry. Ayan na yung ubo. Diba? Pag sinabing, sino ba yung tinutukoy na enemy dito? Si Satan. Dapat hindi tayo na-overcome ni Satan. Hindi tayo nagpapatalo sa, lalo kanina, kahirap talaga. Pagkagising ko, ang lamig. Lord, thank you. Pagtingin ko, 6:30 na, huy!
7 o'clock yung kulto. Nanginig ako eh. Sabi ko, dapat nag-alarm ako ng 4 eh. Hindi pa tapos yung PowerPoint eh. Ayun, tinapos ko pa. Di ba? Basahin natin. Sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 21 to 22. Sabi, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness, as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Verse 22. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Okay? Ito yung example, nag-awitan lang. No? Nanalo pa. Diba? Nakita niyo yung power ng ating ng ating praise, ang ating pag-worship sa Panginoon. No? Yung pag-praise and worship, hindi lang sa part ng program. Hindi lang sa para maingay lang, para, masaya. Gusto ko dito. Hindi lang para ma-encourage yung mga katabi nyo. No? It's a weapon, no? Against the enemy. Di ba? Naalala ko na naman yung, magdala natin yan tayo. Di ba? It's our weapon para ma-overcome, to trample the snakes. Di ba? Na-ambush yung enemy. No? So, kumbaga, itong praise and worship natin is good as weapon para hindi manaig ang kaaway. Kasi, napansin niyo po ba, tuwing, ewan ko, may moments ako nung bata ako na, ay, this year, babaitan ko na nga. Diba? Tapos may mga year na, ay, may sama akong konti. Samaan ko ng konti. Ewan ko, siyempre, bata pa tayo, di pa natin alam yung ano. Parang tuwing pinipilit natin na maging sundin lahat, no? Na maging mabait. Diba? Parang parang doon mo mas nararamdaman yung attack ng enemy. No? Parang doon lagi nagkakaproblema. Tama ba yun? Okay. Kasi ayaw ng enemy na sundin mo yung nasa Bible, na sundin mo lahat ng sinabi niya. So kaya habang binabaitan mo, eto naman sa, mabait ka, teka. Magpapadala ako ng ikakabagsak mo. Kunyari, yung kahinaan nung isa, sabi ng pangalan, maano ako. Kunyari, ang kahinaan mo, magandang babae. Naka-crop top. Kasi natutuwa ka nakikita yung pusod na madumi. Ay, joke lang. Natawa, sorry, hindi ko yun. Nasarap ka kasi, sorry. Okay. Kunyari, kahinaan mo, pagkain. First bite, thank you, Lord. Uy, ako na naman yun. Diba? Uy, what happens when you rap? Ay na. Okay? Diba habang binabaitan mo, kakajoke, nawawala ako eh. Okay. So habang binabaitan mo, mas umiigting din yung ng kaaway. No? Kaya, ngayon po, yung ginagawa natin every Sunday, no? Tuwing, ewan ko kung nararamdaman nyo, every magsisimba ka ng Sunday, may nangyayari. No? Kasi, gusto ng enemy, ma-lose yung focus mo sa Panginoon. Pero ang gusto ng Lord, pagising mo, ay, magsisimba ako. I will praise the Lord. I will worship the Lord. Sorry. No? Pero gagawa ang kaaway at gagawa ng kaaway ng paraan. No? Pero, sorry, my Lord is bigger than my problem. No? So, kapag nararanasan ko yun, tulad kanina, Lord, ang sarap humiga. Praise the Lord. Oh. Praise the Lord, 5 minutes. Pag-gising ko, 7:30 na. Hindi, bangon na. Pagyalan. Pero hindi yung, yung tuwing mararanasan natin yung gawa ng kaaway, magbanggit lang tayo ng papuri sa Panginoon. Lord, thank you kasi binigyan mo ako ng opportunity na patunayan, no? Na patunayan yung paniniwala ko, yung faith ko sa iyo. No? Alam ko, Lord, na mahirap 'to. Mahirap talaga, hindi lang no? Pero mas mataas ka, mas malakas ka, no?
Kaya ikaw lang, Lord, basta tuwing natin, i-rebuke na natin agad in Jesus' name. No? Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Nawala ka. Ikaw pala yung masama. Hindi, joke lang. Hindi, nawala kung ano man yung pinagdadaanan mo. Just say a little prayer of praise and worship. Nandyan lang si Lord. The Lord is omnipresent. The Lord is everywhere. No? Sabi nga, di ba, tayo lang yung tumatalikod. Pero si Lord laging nakasunod. Amen? Okay, kaya huwag ka lang lilingon. Palayo. Okay, balik tayo. Sige, let's take a look at Psalms 59 verse 16. Sabi dyan, but I will sing of your strength in the morning. I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. No? Wala nang iba. Si Lord lang po ang pwede nating sandalan. Na pwede nating sandalan na hindi ka i-fail. So lang yung pwede nating panghawakan sa oras ng pangangailangan na hindi magbabago, hindi kaiiwan. Okay? So apparently, no, pag tumingin ka sa pag na-immerse ka sa social media, makikita mo lahat mga problema ng mga tao eh. No? Iniwan ng jowa, iniwan ng kaibigan, Paskong Pasko, nakipag-break, no? Mga ganyan, no? Minsan kahit yung pinakakilala nating tao, pwede tayong iwan eh. Tama? Hindi ko sinabing iwan niyo po yung mga asawa niyo po. Hindi ko iba po yun. Okay. Pero kahit yung pinakakilala mong tao, sabi pa nga nila, di ba, ang pinakamasakit pa, yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, kapamilya mo. Di ba, yung mga ganong drama sa akin. Kasi tao lang din sila. Di ba? Tao lang din sila na dadarang at natutuksurin. Mga matatanda lang yung natawa. Yung mga bata, hindi nakarelate. Di ba? Kasi, hindi natin pwede gawing excuse na tao lang tayo eh. Nagkakamali. Di ba? Sorry na. Sana wala nakakulong. Di ba? Pwede mag-sorry. Joke lang, iba lang. Ang sinasabi lang, di ba? Kung kay Lord mo sinare yung mga rants mo, di ba? Siya mismo magbibigay ng solusyon. Kasi yung mga tao sa paligid natin, pwede naman natin sabihan, uy, Bes, alam mo ba? Ganito kasi yung nangyayari sa akin ngayon, blah, blah, blah. Okay. Kung pwede kang bigyan ng magandang advice, no? Pero the best advice can be found saan? Bibles, dami ha. Iba-ibang version kasi, sa Biblia. Ano ba yung Bible? Word of God. Okay? Pag sa tao mo sinare yung problema mo, baka hindi word of God ang ibigay sa'yo. Word of mouth. No? Ipagkalat yung problema mo. No? Ay, ito palang ganito pala yan. Search pa yan, yung pala yung, uy, COA. Diba? So, hindi ko dinidiscourage na mag-share sa kapatiran. Kung alam mo, wow, yes. Okay. Kung alam natin na yung pagsesara natin, naniniwala sa Panginoon, go. Kasi this will help you, makakatulong sila para ipanalangin ka. Okay? Which leads me to my next purpose, number 3. Anong purpose ng pag-praise and worship? To edify the believers. Okay? Pag sinabi nating edify, hindi nyo nakakain, edible yun ha. Edify, to improve. Ano yung sinabi ko? Ang sabi sa Ephesians, to build up. No? So, ang praise and worship, nakaka-build up ng relationships nilang, not build up relationships, nakaka-improve ng relationships among the believers sa ating mga churchmates. Diba? Nag-enjoy tayo na nagpupuri tayo sa Panginoon. Diba? Nagluluto. Diba? Thank you, Lord. My day tayo, no? Diba na, okay tayo eh. Kasi, ewan ko, ako na-enjoy ko eh. Pag naliligo eh, no? Papasayaw ka pa habang nagsasabon eh. Diba?
Ay, di po kayo nagsasabon, sis. Sorry po. Ako lang pala. Sorry. Lo. Asampu lang. Kasi pag binuhusan, baba na. Hanggang dulo na, no? Kasi, ang tatanggalin ko na kasi. Itong nakakaano. Diba, kapag nagpupuri tayo ng mag-isa, okay. Maganda yung masarap sa feeling. Pero what more, kapag sama-sama po tayo nagpupuri. Iba po yung feeling. Kaya, every Sunday, yun po yung isa sa mga nilolook forward ko. And, siyempre, iba yung feeling kapag dumaan yung isang Sunday nang hindi ka nakaabot ng praise and worship. No? Well, okay, mahalaga naman yung word, no? Pero, iba yung nagagawa sa sa kapatiran kapag sabay-sabay kayo nagpupuri. Kapag kapag sabay-sabay kayong tumatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Okay? Kaya challenge ko po sa inyo mamaya, as you sing songs, as you praise God, ibigay po natin yung lahat, no? Sa Panginoon, and let's worship as a church, no? Ang sabi dito sa Colossians, let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs, from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Okay? As you sing songs, as you worship, hindi lang hindi lang tayo, no? Ang binabago. Yes, binabago tayo personally, pero may binabago din as a church. Merong naibibigay, no? Merong naibibigay sa atin as you worship corporately, no, as a church. Okay? Masyado lang mahaba, okay? Kaya tapusin na natin pang-apat. And last but not the least, no, to serve as evangelism. No? As you worship, okay? Ano ang nagbabago? Diba? Nababago tayo, nababago yung church. Makikita sa atin ng Panginoon, uy, Christian pala yun. Diba? Hallelujah, hallelujah. Sabihin mo kayo. Okay? Kaya pala ang bait niya. No? Sumasagot sa magulang. Mabait ba yun? Hindi ba? Kaya pala ganun kaya pala ganito. Kasi Christian pala. No? Diba yung challenge sa atin ni Pastor? Pag pumunta ba si Pastor sa bahay nyo, sa kapitbahay nyo, tinanong, kilala niyo po ba si Christian? Christian po ba siya? Oh, Christian nga eh. Pag pumunta sa bahay nyo, no? Kamusta po si Ashley bilang kapitbahay? Cute. Tinatanggap lagi yung binibigay namin. Extra ulam. Parang ako yun. Siyempre mag-isa lang. Di ba yung mga kapitbahay? Huwag ka na magluto. Thank you. Yun yung benefit pag mag-isa. Pag may pamilya kayo, huwag niyong ilabas yung pamilya nyo. Para kunyari, isa lang kayo. Diba? Pag tinanong ba sa community nyo, ay, si ganyan, kamusta yan bilang Paano, kilala mo ba si AJ? Oo, yan yung Yan yung laman ng laman ng church. Yan, kinabahan. Paano mo AJ regalado? Ikaw naman. Sabi, Acts 2, chapter 2, verse 46 to 47, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. No? So yung mga, meron ba dito na tumanggap sa Panginoon dahil sa Bible study? Sa mga bahay-bahay. Meron pa? Okay. Nalala ko, sinasama ko ni Tatay Ed sa may Santo Tomas. Tapos, nag-share lang si Tatay Ed. Tapos, yung mga tao doon, mag-i-invite lang. No? Uy, sama ka. Hanggang sa, tumanggap na rin yung na-invite. Sister Santa, hello po. Hindi, sa Lagpayong, di ba, ganun ang model sa Lagpayong, di ba? Nagsama lang, nabahagian, di ba? Nag-awitan, alam ko, isang factor talaga yung awitan eh. No, bukod sa nakaka-comfort, parang may gano'n ako face nung kabataan ko, nung bagong tumanggap na, ang sarap ng praise and worship dun eh. Ang saya, ang lakas ng drums sa kakabingi.
Uy, sorry, hindi ikaw yun ah. Doon ah, hindi dito. Diba? Ang saya, napapasayaw talaga ako eh. Hindi talaga ako marunong sumayaw, pero hindi ko mapigilan eh. Diba? As we sing songs, as we praise and worship, no? Tatanungin ka ng katabi mo, yun yung pinapakinggan mo. Diba? Diba? Maki, dilaw. Diba? Ay, tama ba yung sinabi ko? Tama ba yan? Mali ata. Diba? Pag nakikita ka sa'yo, sa buhay mo na, uy, kakaiba to ah. Kakaiba yung aura nito ah. Pag tinanong, ano bang meron sa'yo? Ano ba yung pinapakinggan mo? Ay, ito lang yan. Okay? So, as we praise, as we worship, makikita yun sa buhay natin. And we can serve as hindi model eh. Parang pwedeng tayo maging testimony, living testimony na, ito Kristiyano to. Maku-curious sila ngayon sa'yo, uy, ano bang meron sa'yo? Diba? Anong meron sa tubig niyo sa bahay na wala sa amin? Diba? Ano bang kinakain mo? Salita ng Diyos. Amen. Okay. Sige. Sabi ni C.S. Lewis, kilala niyo po ba C.S. Lewis? It is in the process of being worshipped that God communicates His presence to me. Okay? Naniniwala po ako dyan na makikita at makikita ng tao, kahit anong tago ninyo, na Christian kayo, tas talagang mainam kayo talaga na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon araw-araw, may magtatanong at magtatanong. Diba? Uy, anong mayroon? Bakit parang hindi ka naman hirap sa buhay? Parang kayang-kaya mong dalhin yung mga problema mo. Ipapakita ng Panginoon, no? Sa atin yung yung image niya, no, na kung ano makikita sa atin yun, as long as we continue to worship Him, praise Him, which I will end in this verse, Hebrews 13:15. Okay? Sabi dyan, through Him, then let us offer up a sacrifice of praise to God continually. Point out ko lang, blurred. Okay? This is the fruit of lips which make confession to His name. Okay? Ano yung utos? Let us offer a sacrifice of praise to God continually. Okay? Every Sunday lang ba? Kung every Sunday, okay na. No? Pero, continually na ba yon? Okay? Hindi ko naman po sinabi na 24/7. Magtaas po tayo ng kamay, magpuri tayo, hindi na tayo kumain, hindi na tayo natulog. Pero in every opportunity that we can, let us praise and worship the Lord. Balikan natin. Number 1, to glorify God. Number 2, to overcome the enemy. Number 3, to edify the believers. And number 4, to serve as evangelism. I hope as we continue to praise and worship God, let's put these 4 purposes in our heart. No? Na, I'm not just singing kasi kantahan na. Hindi ako basta kumakanta kasi nandito yung parents ng nililigawan ko eh. Diba? Or nandito yung parents ng asawa ko. Hindi ako kumakanta lang kasi kailangan marinig ako ni Baby Loves na nagpupuri sa Panginoon. No? Let us realign our purpose. Bakit tayo nagpupuri sa Panginoon? Bakit tayo nagsumasamba? Bakit natin tinataas yung pangalan niya? And let's make it productive. No? And ipatuloy natin i-glorify ang Panginoon. Overcome the enemy. Let us serve as an edification of the church. And may we be a tool for evangelism. Amen? So let's bow down our heads and close our eyes. Lord, as we continue to praise and worship you, Lord God, Lord, ngayong umaga, realign our hearts, Lord God. Realign our focus, Lord. Lord, ayusin mo, Lord God, yung mga rason namin sa puso namin. Bakit kami umaawit? Bakit kami sumasayaw? Bakit kami nagtataas ng kamay, Panginoon? And ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, mapapurihan, Lord God, sa lahat ng aming aawitin, sa lahat ng aming sasambitin, Panginoon, ikaw lang, Lord God.
Hallelujah, hallelujah. And Lord, kung meron pa rin, Lord God, sa mga oras na to, Lord, na ginagawa ang kaaway sa mga anak mo na nandito, we rebuke them in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, ikaw lang, Lord God, Lord, ang mabuhay, Panginoon, sa lugar na ito, sa puso ng mga anak mo, Panginoon, as we praise and worship you today, Lord God, you will edify this church, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang, Lord God, your power, Lord God, is among us, Lord. Hallelujah. And Lord, wala na kami ibang pupurihin, pasasalamatan, itataas, kundi ikaw lamang. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Tayo po tayong lahat. Let's continue to praise God.